gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ibinoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat ang ibayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo sa kaso. Eh wala kaming pambayad, kaya nga kami hindi naka-move on dati kay Rowena Guanzon. Ko sa inyo, kami po ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman ang mangungurakot. Wala kaming pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan katumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week, at hinayaan nyo kami maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA. Yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay. Makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, binoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa.